Magandang umaga sa inyo lahat. This is the reason why I live. Every time na nakatayo ako rito, every time na nag-aaral ako ng Bible, nag-prepare ng message, this is the reason why I live. I live for Jesus. At ito yung purpose ko, kaya ako lagi nakatayo rito. Jesus, I believe in you. And I encourage you na gusto ko lang encourage ang marami sa atin, sa aking pagsimula, maging sa ating online viewers, na this week ang kausap ko halos karamihan sa kanilang mga business people na mga magugulo ang isipan. Pero sabi ko, ang reason lang kung bakit magulo pa lang isipan natin, ang dami nating choices. Isa lang. At iyan ang solusyon dyan ay Jesus only. Yan. Okay, sige. So this is the 5th series ng ating topic for the month na Kingdom Discipleship. This is the last day of first, anong tawag yan? Yung last day ng first quarter of the month. Okay. Wala bang tunog yan kabila natin? So parang siguro i-check na lang natin mamaya. So mayroon tayong mga changes ngayon. Exciting. At yan, kung meron kayong mga questions sa inyo na hindi masundan ito, itong last part ang medyo controversial sa lahat. Halos lahat ng mga pinag-uusapan natin, dahil hindi masyado ito tinuturo, medyo controversial. Kaya kung kayo may mga questions, balikan nyo na lang ang ating mga series. Ang maganda nito, recorded ito. Meron tayo sa FB page at meron tayo sa YouTube channel. Pero bago natin pag-usapan ng series number 5, dahil April na sa Sunday, meron ba ako dyan, Nikki? Wala? Oo. So, tingnan natin kung paano, anong meron dyan. Next week, iyan na tayo. Iba na. Kingdom Movers. So magsisimula sa 211 Ministries na kapag may nag-move dito, gagalaw ang Pilipinas at gagalaw ang mundo because we are called to make disciples of all barangays, hindi nations. Kaya nakita nyo, we are following the standard of Jesus. Kung ako lang, tama na ito. Di ba? Marami sa atin, pag nag-church, okay na yan. Okay na, may church naman na tayo, pero hindi ganyan ang mind ni God. Kaya we have to change our mind. We go to the mind of Christ. So, yan yung ating direction this coming April. At andyan na rin ang first manuscript niyan, andyan na sa inyo ng mga pastor. Nasa Masbate na din. At nakarating pa sa Australia yan. Merong napupunta sa Australia na ito na pag-usapan namin ng isang pastor doon sa Sydney. Yan. So, Kingdom Movers tayo. Abangan nyo yan dahil kakaiba na naman yan. Kaiba na naman yung gagawin ni God dyan sa atin. Siguro dahil may ginalaw tayo kanina, kaya siguro nag-extend tayo dito ng wire para sa gitara. At nag-ayos tayo nitong wire nitong isa na to, ng ating monitor dito. Check natin yan. Okay, let's go sa series number 5. Environment friendly, 100 supernatural product. Ang gusto natin kung ano yung product ni Jesus. The reason why we're teaching kingdom, kasi nga, ito ang tinuturo ni Jesus. So dahil nga, follower ako ni Jesus, dapat kung ano yung resulta ni Jesus, yun din dapat ang resulta ko. 100% supernatural product. Hindi yung product ko. Hindi yung denomination na gusto ko, hindi pangalan ko. Na dito, anong pag-usapan natin, ang lalabas dito, hindi 211 Ministries, kundi the Kingdom Church of God. Ito yung goal natin. So no harm to nature. Hindi ka dapat problema ng lipunan, dapat ikaw ang solusyon. You are bringing this generator to the world, this UPS. Diba? Ito yung nag-regulate sa atin, yung kingdom government inside of our hearts. Kaya kung tatanungin niyo ako, lagi kong sinasabi ito, bakit ba puro kingdom ang 211? Because that's the message of Jesus at iyan ang babalikan niya. So yung purpose natin, the last purpose na maririnig nyo, to understand the intention of our God, to a man and a woman, to know the level of authority. Ulit-ulitin ko sa inyo yung maintindihan mong authority. Pag hindi mo naintindihan itong authority, itong pag-uusapan natin ngayon sa last series, dito mo makikita kung bakit ka Christian na struggler. Bakit ka laging talunan. Know your authority that Jesus entrusted to you and to realize the influence and change they can create here on earth. We're going to bring change na dapat, hindi natin problema kung may mga circumstances, may problema, may troubles dito sa earth, but hindi dapat tayo na-overcome nun. Tayo dapat ang nag-overcome nun. Hindi sa atin question kung may problema ka, pero dapat, hindi ikaw dapat lunod. Dapat ikaw ang nagli-lead. Okay?
So tuloy na natin to. Why kingdom? Bakit kingdom? Laging tinuturo ni Pastor Dennis at ng 211 Ministries. Jesus preached the gospel of the kingdom of God, and that is His message. Message and ano lang tayo, ministry, para huwag malito. And always followed by power demonstration, healing the sick, raising the dead, cleansing up lepers, and casting out demons. Iyan ang ministry ni Jesus. At ang message ay kingdom. Right after He preached the kingdom of God, ang kasunod dyan ay power demonstration. Pakitanggalan na ako ng ano nito, ng effects. Okay? So dahil umaalingaw-ngaw yan dun sa recording. Thank you. Yan. Kaya kung maintindihan nyo, bakit ako puro kingdom? Because that's my Lord. That's the message and ministry of Jesus Christ. Hindi ko message dito ang 211 Ministries. Ang 211 Ministries, nga, mukhang may problema yata ang isang microphone natin. Thank you, JR. Kung bakit ito ang message natin, dahil kung sinasabi ko na follower ako ni Jesus, dapat ang kanyang pinupropagate at ang gusto niya mag-extend at mag-expand, yun dapat ang aking ginagawa. Okay? Tuloy na natin ito. Kaya sa 211 Ministries, ang pinag-uusapan dito ay hindi denomination na tayo lang ang tama. Ang tama ay Kingdom of God na dapat mag-expand dito. The last outline na makikita nyo for this month, tama ba ito? Bago pa dumating ang isang buwan, nakalabas na itong ating series at kung hindi nyo nakita or maybe this is the first time ninyo sa Facebook or YouTube, ito po ang aming nadaanan for the last 5 weeks. Last 4 weeks, create disciplers. Ibig sabihin, mag-produce tayo na hindi lang disciples, but the one who is really advancing the kingdom of God. Mga kingdom movers dapat ang ating ina-advance, ang mga pinoproduce. Create functional disciples. Yan ang ibig sabihin, be fruitful. Ang nagturo yata niyan kay Jeff yan . Then create multipliers last 3 weeks. Tama. Multipliers, ang goal natin is to multiply leaders. Create franchisers at maraming ang lumaki ang mata niyan. Si JR nagturo niyan. JR, maraming blessing lang naman. Thank you sa mga maaring against kayo dyan sa pinag-uusapan kasi tinatanong saan yung franchiser na word sa Bible. Pero hindi naman sila nagko-comment ng negative sa ilalim natin. Thank you for those who are watching na alam nyo against kayo pero ando naman talaga, you have to feel the earth. Makikita nyo yan as we go on. At itong last, create dominion. Ito, medyo mabigat ito. Sasabihin ko sa inyo, hindi ito pinag-uusapan at mahirap ituro ito kapag ang context natin ay pagiging religious. Pag religion ang pag-uusapan natin, hindi mo ito maintindihan. Pero pag pag-uusapan natin in a government form, maintindihan nyo yan. Okay? So be ready. Kung may questions ka, lapitan mo na lang ako. Pakitanong nyo lang sa FB page natin or sa YouTube channel dahil hindi kami nag-i-exist to confuse the Christian world but to share to you kung ano talaga ang intention ng ating God. Let's go. Create dominion. Bakit create? We are called to make. We are makers of disciples. Go and make disciples. Gumawa ka, Dennis. That's why tayong lahat, ang authority na binigay sa atin, we are all makers of disciples. We are all creators. Pero kung mag-create ka na human race, hindi pwede yun. Hindi natin level yun. Ibang authority yun. Kay God lang yun. So, balikan natin ang verse kung saan ang unang Great Commission itinuro na hindi lamang ito sa Matthew 28:19 to 20, but in Genesis 1:28 in the New International Version, it says, or sa Nikki Isidro Velasco, yan, NIV yan . Alam niyo ba yung pangalan ni Nikki yan? Kaya yun ang pangalan ng kanyang fragrance. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. In every living creatures that move on the ground. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kahit anong translations ang ginawa ng marami, inalter nila, may tinanggal sila, may dinagdag. Isa lang ang napansin ko. Kahit yung pinakamalalim na King James Version, the New King James Version, the New American Standard Bible, hanggang sa the Message, the Good News Bible, the New Living Translation, CEV, pati ang Holman Bible Christian ngayon, maraming nagbago sa translations, pero ang hindi nila na-alter ay ang word
na Kingdom of God. Hindi nagbago. Okay, in the King James Version, nung 1611, ang iba, gusto ito lang ang binabasa. Kahit anong translation ng pag-usapan nyo, gusto ko maintindihan natin, ang intention of God is ang kanyang will is to bring heaven on earth. Not to bring people out here to bring to heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth. Replenish means to fill the earth. And subdue it. Ang word na subdue is to control. Ganun lang kasimple yan, to control. Because if you will not control, somebody will control. And have dominion. Yan, to rule. Kaya nga, sabi ko sa inyo, last multipliers, ang topic natin, kung pag-uusapan natin ang to rule ay family vocabulary, magkakagulo ang pamilya. But this is a government rule. This is a kingdom context. Over the face of the sea, and over the fowl and air, and over every living thing that move upon the earth. So, subdue is ruling. Ganun lang kasimple. Control it. Be in control. Ibig bang sabihin nito, Pastor, kailangan dominante ka? Yan. Kapag mali ang ating interpretation ng word na subdue, kung anong dapat mo isubdue or i-control mo that every living things, sasabit ang ating resulta. Okay, clarification. Hindi tao ang ikokontrol natin sa ating topic ngayon, kundi ang spirit na nagpapahirap sa mga tao. Okay, klaro natin yan. Kasi kung sasabihin ko nang ikokontrol mo o isasabdo mo ang tao, sasabi tayo sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Namatay si Kristo para makalaya ka. Ngayon, kung i-rule over mo sila, tao sa tao like Pharaoh in Egypt, ang tawag dyan ay oppressing. Kaya yung mga leader ng church ngayon na kinakatakutan ng mga members, na pag-uwi nila, wild na naman sa labas, pero pag andyan si pastor, ang leader or ministro, kinatatakutan, sabit yan. Ang Bible mismo pinag-aaway-away natin. That's why I encourage everyone to read your Bible. Huwag masyadong maniwala sa nakatayo dito. Kasi kami na nakatayo dito mukhang okay, gwapo tingnan, magpaporma, kapag ni maniwala, yung mga damit na sinusuot dito. Pero ang sinasabi ko, kaluluwa mo nakataya. Huwag kang, kung ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano, kasi kaibigan ko si pastor, kasi kung iyan ang reason mo, umalis ka na dyan, umalis ka na dito sa church. Kasi pag ako nawala, mawawala ka din. Okay? Klaro ko. Hindi tao ang ating kalaban. Remember, kapag ikokontrol mo ang tao, magiging against tayo sa Ephesians chapter 6 verse 10. We wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban mo. May nagkukontrol dyan. Kahit patayin mo yung tao na yan, hindi magbabago yan. Kahit ikulong mo sa baul yan, yung spirit na nag-work sa mind niya. Babalikan natin ng January. Nating na pinag-uusapan. Kingdom invasion of the mind. Okay? Dominion or rule in Genesis 1:28 refers to the authority and responsibility given by God to humans to govern, to manage, and steward of His creations. Okay? Okay, ulitin natin. Kaya nilalagay ko yung Galatians sa baba para makita ninyo na hindi dapat contradicting ang ating teaching sa ibang verses. Dapat nagko-correlate siya na magkakaibigan sila as one Bible. Dominion or rule implies a God-given authority that is both privilege and responsibility. So, responsibilidad ito, hindi, ako palang papastor, ako para ako ruler. Okay, magandang word yan, pero dapat alam mo kung paano gagamitin. Do not oppress people dahil kaya nga tinanggal ang Israelites sa Egypt because Pharaoh was oppressing them. Ano ang synonyms? Tingnan natin dito para at least may idea. Ulitin ko sa inyo, maraming beses na natin ito ulit-ulit, pero medyo controversial talaga ito. Sa mga kasama natin na wala rito ngayon, please encourage them. Pag naalala nyo, please watch this. Kasi napakahalaga nitong message na ito sa kabuuan ng ating Christianity at ng istorya ng Bible. The synonyms of ruler is leadership, government, management, and governance. Ganun lang kasimple yan. Rule over. Ito ang mabigat. Ang other name for the word ruler or have dominion is czar.
Saan ginagamit yan? Sina Augustus Caesar. Yan. Emperor. King. Monarch. Siya. Ito yung Old English ng siya, ng king sa Republic of Iran or Iran. Sa Iran lang ginagamit yung siya. Or sultan. Ngayon, itong sasabihin ko sa inyo, ang laki ng posisyon yan. Gusto kong banggitin sa inyo in front of you, maybe this is the first time na marinig nyo ito, yung mga pangalan na yan ay ipinangalan sa inyong lahat, sa ating lahat. Dahil sabi sa Bible, where the King of Kings. Ala? Lord, ang laki ng posisyon na yan. Kaya kung ikaw ay simba-uwi at ang alam mo ay para lang mabawasan ang kasalanan ko, yung guilt ko, hindi mo ma-accomplish ang intention ng ating God. You are a czar, you are an emperor here in this world, you are a king, monarch siya, and you are a sultan. Kasi you are a ruler. At magugulat kayo to, kaya sabi ko sa inyo, medyo mabigat ito. Kung may comment po kayo dyan sa FB page, sa ating YouTube, paki-comment nyo na lang, kung galit kayo sa akin, okay lang po. Wala po yan. Ang akin lang, ang conviction ko to share this, dahil ang tao ay naging religious, naging nakapokus sa events rather than their position and assignment to accomplish here in this world. Ulitin ko, ayan o. Alam natin yan. Sultan, king. Anong sabi ni God sa atin? You are a king of king and a lord of lords. Sino yung king doon? Hindi yun mga presidente, ikaw na anak ng Diyos. Kasi ang father is a king father, ang anak niya ay king son, at tayo ng mga children of God are also king in our assignment here in this earth. Okay? Kaya kung may question kayo mamaya di group, tawagin niyo ako sa inyong grupo kung may question kayo. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, ako kinakausap ko Holy Spirit. Holy Spirit, sa akin na naman ito natapat. Napaka-controversial itong topic. Tama, JR? Iyan yan eh. Hindi pwede, ang sinabi sa Bible na ruler, ikaw yung janitor, ikaw yung kawawa dyan sa inyong trabaho. Dapat maintindihan natin yung mga terminologies na yan. Bakit ganyan? Kaya kung ako yung question ko, sige, saka Lord, bakit sa akin mo binigay ito? Ang dami naman mga kilalang superstar na pastors. And yet they are not telling this. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ganun ang mabigat sa pag may pinapagaong Holy Spirit sa iyo, tumawid ka sa dagat, Dennis. Lord, may tubig. Tutok mo yung tungkod mo. Di ba, ang hirap nun. Lord, mapapahiya ako dito, paano pag hindi bumukas? Di ba? Yan yung mga ating mga notions. Ang isang king, ang isang sultan, ang isang ruler sa Bible, kapag ikaw ay na-disciple, that is the finished product ng isang na-disciple. Magiging ruler ka, leader in your God-given domain. Okay? Kaya kung ikaw ay housewife ka lang, makinig ka sa next month. Ang topic natin is Kingdom Movers. At lahat karamihan doon, mga housewives lang sila. But they move. Okay, definition of terms muna tayo. Para hindi tayo mawala. When you talk about dominion, it means community of righteous people. We have to build, simple lang yan, Bible study group. D-group, pinalalaki lang ng marami. Na kailangan righteous, hindi yung, maging sa Bible study, puro green jokes ang pinag-uusapan. Dapat sa yung dominion na sasakupan, may righteousness. Kasi yan ang, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan, get right. Domain means place or territory. That's why the word kingdom is a two-word. King and His dominion, King and His domain. Ang king, kayo yung aking domain. Kaya lang, meron tayong place. Kaya mahirap sabihin, king ako ng Brunei. Sandali, may hari dun. Hindi ka pwede maging king kung wala kang territory. Kaya yan ang ini-encourage ko sa inyo. Kung ikaw ay simba-uwi, para lang matanggalan ng guilt kasi mabawasan ang aking kasalanan, hindi ganun ang sabi, you must have a domain and a dominion. Because you are a child of God. You are a king. Pastor, paano mga babae? In the spiritual realm, there is no queen. Kaya nga sa heaven, wala nag-aasawa. Remember, itong kingdom government of God is spiritual. Ito ang tanong. Pastor, ibig ba sabihin, pwede tayo makialam sa gobyerno? Okay, ayusin natin yan. Iklaro lang natin, anong kaibahan ng fill the earth and have dominion? Fill the earth is to populate. Punuin mo, ito yung kay JR last week. Punuin mo na mga franchising churches ng kingdom franchise, kingdom churches, ang nations, ang earth. Ang have dominion is authority and management over all other creatures. Ito lang kasimple. Pag hindi ka nag-rule sa sarili mong teritoryo,
si Satan magiging squatter. Maging sa utak mo, siya squatter, kaya nag-i-struggle ka, sarili mong buhay na binigay ni God, mayroong nagsasawsaw. Oo, klaro yan ha, simplihan natin. So, iklaro ko sa inyo na ang word na pag-uusapan natin na create dominion or to subdue is not how to. Kasi ang kadalasan ginagawa natin, enumeration, paano ako mag-control, paano ko gagawin. Madali lang yan. Maraming pwedeng pag-usapan dito, pero ang gusto kong i-share sa inyo, ang burden ko is, why are we going to subdue? Bakit Bakit kailangan mo mag-subdue? Ulitin ko, hindi ako nag-uutos sa inyo nito, pinag-uusapan natin sa Bible. Ang issue dito because why? Kapag naintindihan mo ang why, madali na yung how to do it. Okay? Matigas ba itong message sa atin ngayon? Napansin nyo, pinag-uusapan natin is for maturity. Hanggat baby tayo, elementary teachings ang teaching natin, we will not grow. Okay. Bakit kailangan mo mag-subdue, mag-control? Tignan nyo yan. Because, Nikki, you are a spiritual politician. Sabi ko sa inyo ito yung matigas dito, mabigat para sa akin because, Chia, you are a spiritual politician. Paano yan, Vince? Paano yan, Nicole? Hala? Kung alam mo ang assignment mo, kung alam mo ang why ni God, kung bakit ka magsasubdue, mas madali mong intindihin. Meron akong isang burden na hindi ko paano alam kung sasabihin, pero magiging question ito along the way habang ituturo ko ito. Kaya, JR, pinahuli ko ito. Akin na lang para at least kung ito man, mabas man tayo rito, mabato man tayo, gagawin ko yun for the glory of my God, Jesus Christ. Jesus, I believe in you. Iklaro ko lang sa inyo, paano, Pastor, pwede ba tayo makialam sa politics? No. Hindi ka pwede makialam. At dito ko sa inyo sasabihin ito, hindi ko alam kung nasabi ko na sa iba sa ating C2C, supposed to be sa C2C ito, sa ating discipleship process. Pastor, kung ikaw ay spiritual politician, kung ikaw ay politician, paano ang separation of the church in the States? Gusto kong maintindihan natin ito kasi ang inyong mga isipan na andun sa magulong katuruan. Okay, klaro natin, which is ako din ang paniniwala ko, ang church pala sa ka-state dapat magkahiwalay. Hindi pala. So, noong 1802, sumulat si President Thomas Jefferson sa Group of Baptists in the US, sa isang Baptist Congress, na magkaroon ng separation of the church in the States. At pinirman ito ng mga Baptist. At nagkaroon ng separation of the church in the States. Hindi ko pwedeng sisihin ang physical government, si President Thomas Jefferson, kasi nga maraming religious leaders until now nakikisaw-saw sa gobyerno. Hindi nyo calling yan. That is the physical government. At ngayon, inadapt yung ruling na yan, na separation of the church in the States, dito sa Pilipinas noong 1987. Kaya meron tayong separation of the church in the States. Anong purpose ng nasa gobyerno? Simple lang. Yung mga leader, pastor, pare, ministro, imam, nakikialam na hindi naman kayo tinawag dyan. Ang calling natin ay spiritual government. Okay, klaro natin. So, pag-uusapan natin yan, ang mga verses na hindi talaga nakahiwalay pala. Sa Old Testament, sina King David, mayroong kasamang prophet. Pero hindi ang prophet nakikialam. They just correct the king, the president, kung sila ay gumagawa ng unrighteousness. Kaya kita mo, malayo maging korap ang nasa gobyerno kasi wala naman talaga nakadikit. Nagsisimba sila. At ang iba sa kanila, under na rin nila yung mga nasa church kasi binabayaran ng pera. Okay. Lalo ngayong elections. Election na darating. Okay. Because you are Jeff, you are a spiritual politician. Paano yan? Okay, dandahanin natin. Apostle Paul said, we are therefore Christ ambassadors. Ang ambassador ay spiritual, ay political representative ng isang bansa sa isang bansa kung saan may mga Pilipino. Ganon din tayo. We are representative here on earth. Kaya hindi ka dapat sumasaw-saw sa buhay ng wickedness, ng kingdom of this world, kung alam mo kung sino ka. Ang word na ambassador ay hindi spiritual. Subukan mo. Ambassador ako ng 211 Ministries. Hindi ka maintindihan. That is a political term.
As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So sino nagtatrabaho nitong ma-reconcile itong mga nasa kingdom of darkness? Tayo, we are ambassadors. Pero maraming believer ngayon, katulad din ng ambassador ng kingdom of darkness kung kumilos. So ambassador ka, kingdom of God representative. Kaya dapat nakikita sa iyo kung sino ka, huwag kang sasawsaw sa world. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Tingnan natin ang sabi ni Moses. From the Old Testament, dito nyo makita na hindi talaga nakahiwalay ang state and the church. Ang problema, pinirma niya ng mga pastor, kaya wala tayong magagawa. Pero, we still pray. I'm still praying for the president, ex-president, sa lahat na nakaupo at tatakbo ngayon. We have to pray for them. Dahil yan ang parte natin. Hindi ako galit sa kanila because they have their free will to do what they wanted. Pansinin niyo itong verse, maging sa sinabi ni Moses, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Sabi ni Jehovah, sabi niya kay Moses. Ang word na kingdom is a government. You are a government of priests. Ang word na kingdom ay political term. You are a politician, you are spiritual politicians, a holy nation. You are a political priest. Ngayon, ang problema nito dahil hindi ito pinag-uusapan, hindi rin ito maintindihan. Kaya pag nagturo ka nito, parang ikaw nang inang kontrabida. Na si Satan ang galing niya, nilayo niya ng nilayo sa teaching ang mga tao, ay magsimba kayo, active ang mga tao because of events, because of party, because of concert, may artista na bisita, pero pag pinag-usapan ng word, ayaw na nila. Kaya palayo na ng palayo. Kung iyan ang sinabi sa Old Testament, saan mo naman makita yan, Pastor, sa New Testament? Anong sabi ni Apostle Peter? But you are a chosen people, a royal priesthood. Ang word na royal ay ginagamit sa kingdom government. Si Prince Charles, ang anak niya, ay king din. Yan. Royal priesthood. Political priesthood. Government of priests. A holy nation. Kailan may holiness? Tandaan nyo, kapag walang Holy Spirit sa isang form of government, wala ring holiness or righteousness. A holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him. So itong mga politicians, so nagdi-declare ng praises of God. Nagpupuri every day. Yung pagpuri nila, kahit nasa politics sila, they can praise God. Hindi sila nagsimba para lang mabawasan ang kasalanan. Of Him who called you out of darkness into wonderful light. So you are a holy priest. You are a holy politicians. Kaya lang, ginagawa natin sa loob ang kingdom government of God at ang manifestation dyan nasa labas. Kaya nga, yung kingdom government of God para siyang UPS o regulator. Na lahat ng papasok na surge, ikokontrol niya para hindi ka mag-overload. Di ba? Kaya kailangan ng UPS ng inyong computer. Yan, kapag may kingdom government ka sa puso mo at alam mong pinapagawa ni God sa iyo, hindi ka masisira ng dumarating na surge of temptations, corruptions, lahat ng perversions, at lalabas din sa iyo, hindi sasabog yung mga ilaw na dahil hindi sobra-sobra ang kuryente. Maintindihan niyo yung kingdom government? Outward manifestations ito. Kaya ang walang regulator inside, nakakasira siya, harmful to environment. So by acting on this job order, we can create dominion compared to being religious Christian. Paano ka mag-create ng dominion? Hindi member lang ako dito, hindi tumutulong lang ako. Samantalang ang turo ni God, you can create. Pwede ka magkaroon ng D-group, pwede ka magkaroon ng Bible study, cell group, anong gusto mo. Pwede ka magpastor kahit ikaw ay nagtatrabaho, may business, kahit ikaw ay politician, because kapag hiniwalay natin ang state and government, para mong nilimitahan si God. Ang Bible mismo nagsabi. So is this your first time marinig ito? Mahirap itong banggitin kasi ang kalaban. Tandaan nyo, ang nagpapako kay Jesus Christ ay hindi politician. Naiintindihan siya ni na Pilate, which is pag-usapan natin yan kay Johanna sa sana next month. Ang nagalit kay Jesus ay religious people.
yun na nagpapako sa kanya kasi iba ang tinuturo ni Jesus. Okay, naintindihan natin? Then number 2, and create dominion. Because you cannot subdue or you cannot control if you are mismatched in spiritual warfare. Yan. In this Christian life, pag hindi mo alam na ikaw pala ay ruler, ang kalaban mo ay ruler, ikaw ay member lang ng church, ganito lang ang ginagawa ko, paano ka lalaban sa ruler? Dapat intindihin mo kung ano ang sinasabi ni God para match ka in the kingdom battle and kingdom warfare. Okay? Sundan niyo ba ako? Because you are a spiritual politician, hindi ka lang religious. Religious means you are doing rituals, paulit-ulit. The religion, yan ang religion, rituals. Simba, uwi, and throughout the year and decades and centuries, tingnan yung resulta ng pagiging religious na tao. Walang result. Okay? Kailangan mo, why? Anong why natin? Bakit hindi ito hawa? Why am I going to subdue or to take control, God? Kailangan mong makita kung sino ka, ang authority mo, or you are mismatched. Ang katawan mo ay squatter area ng mga evil, ng demons and spirits. Okay? So, tingnan nyo ito. Tama si God, si Jehovah, nung unang sinabi niya sa Genesis 1:28, you are ruler, Edwin. Maging sa pera niyo, walang iba magro-rule niyan. Ikaw mismo. For our struggle is not against flesh and blood. Hindi mo kalaban yung may dugo at may katawan. Sino ang kalaban mo? But against, saan ang gagaling ang struggle nyo? Sa inyong katawan? Hindi. Hindi doon sa flesh and blood. But against the rulers. Sinong kalaban natin? Ruler. Ngayon kung hindi ka ruler, paano ka mananalo? Against authorities, yan. So, authority. Kapag hindi mo alam, wala kang authority, paano ka mananalo dito? Kaya struggler ka, talunan kang Kristiyano. Oo, you believe, Panginoon, every Sunday, iiyak ka na naman, Panginoon, talunan na naman kami. May pera naman kami na ubus talaga. Hindi ko na makontrol ang buhay ko. Yan. Depression. Yan. Against the powers of this dark world. Sinong kalaban mo? May power. Ang problema, ang itinuro sa atin, magsimba ka lang. Ang narinig ko lagi sa mga pastor, mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon. Magpatuloy saan? This is a battle. Once na nag-enlist ka sa Christian life, you join the kingdom battle. Sinong kalaban mo? Against the spiritual forces of evil in heavenly realms. So may kalaban ka na force, tapos ikaw, ito ka lang, ay makasimba lang, okay na, tama na lang, amen, hallelujah. Kumusta ka? Ang resulta mo. Kaya kung yung mga attitude natin na hindi natin makontrol, samantala ikaw naman sa nag-aamay-ari ng katawan mo na yan, bakit hindi mo makontrol? Sino ang nagkokontrol? Who is the one ruling in your life? That's why sabi ni God, dapat overcomer tayo by faith. Kaya yung mga buryong natin sa utak, mga problema natin, mga tantrums natin, you have to check it out kasi ang sabi sa Bible, depression, fear is not an emotion. Kaya I encourage you to go with the process dahil doon yung makikilala kung ano yung mga demonic spirits na meron pala sa'yo, ang akala mo lang ay emotion. Okay. That's why gusto kong maintindihan natin, sa 211 Ministries at maging sa ating mga viewers, wala po kaming prayer meeting. Wala po kaming prayer meeting dito. And we deliberately changed that. Na every Wednesday or Thursday night, may prayer meeting tayo. Kumusta ang resulta? Walang uma-attend. Although that's the source of power, yan ang gamit natin. Pero wala kaming prayer meeting, wala tayong prayer meeting. Ang iba sa inyo, maaring ngayon lang ito nakita. Ang iba sa inyo, sinali ko na. Kasi lahat lang ng graduate ng IHD nang nasa process, ang sinasali ko dito. Dahil kapag isasali ko kayo na hindi nyo alam, although si Kate, sinali ko dyan kasi nag-join ka sa ministry, hindi mo alam kung anong battle ang sinalihan mo. Oo, dapat naiintindihan natin yun. Huwag kayong sausaw sa ministry na nakakasakit ka ng demons. Kaya kung hindi ninyo alam yun, kaya kinakita nyo atake sa inyo, sakitin sa bahay, problema sa bahay, laging kapo sa bahay, ang gugulo ng mga ugali. Kasi nagmi-minister ka eh.
Hindi natutuwa si Satan na mag-minister ka. Gusto mo akong kalabanin? You are not wrestling against your flesh or against flesh and blood. Kaya tayo merong tinatawag na ASAP. Ambassadors set to advance through prayer. Ginagawa natin ito Monday and Thursday every 3 p.m. At maaaring sabihin ninyo, ano naman ang gamit niyan? Ang gamit niyan is to really fight back and to really come against the demons because you are a ruler. Kailan mo idideklara kung ruler ka, kung ikaw ay king? May mga declarations yan eh. Ngayon, itong word na ASAP mula nung nagsimula ng 2022, sasabihin ko sa inyo maging sa Masbate, marami ng kingdom empire of demons ang natumba nito dito sa Pilipinas. At hindi ko lang pwedeng banggitin dito online kung ano na mga nangyari since last year. Dahil may resulta yan because we are ruling, we are decreeing, and we are declaring. Kaya kung gusto nyo malaman, message nyo na lang ako kung ano mga nakita natin. Since last year, yung word na yan, hindi yan religion. Kaya kung sasali ka dyan para lang makapag-pray, this is ang tawag natin ay authoritative prayer. So, hindi mo pa yan alam-al. So, ilan lang ang pinapadalang ko pa niya na, nasa process pa lang kayo. Si Vince, wala ka pa niyan, Vince. Wala ka pa niyan, Mia. Ilan lang ang meron niyan. Dapat maintindihan mo, para ko kayong pinadala sa Mindanao sa gera, na hindi man kayo marunong humawak ng armas, sinabak mo na sa gera, di ba? So, I want to be fair with you. Okay. If you are just a regular physical church members, you will remain spiritually strugglers, losers, mismatch. Hindi ka match to what God has intended for you to become. Nakita nyo? Dapat match ka. Kung ang kalaban mo ay ruler, dapat ruler ka. Kung ang kalaban mo janitor, okay lang maging janitor. Maging janitor lang ako. Janitor lang naman ito. Pero kung ang kalaban mo, authorities, principalities. Sino sa inyong nanalo nung elementary kayo? Grade 4 ka lang. Pumasok sa room ninyo, lasing na lasing ang principal. Nakaangal ka ba? Hindi. Principal yun eh. Estudyante ka lang. Dapat, yun yung term na principalities. You have to level up your faith, your spirituality for you to understand how to win in this spiritual battle. For our summary, to create dominion is to build community of obedient disciples, fruitful or functional disciples, multipliers of leaders, franchisers of kingdom churches. Kaya itong 211 Ministries, open po tayo sa franchise. Kaya lang meron tayong process for you to go through with. And covering them with their authoritative prayers and the righteous leadership. Mga kapatid, bawat isa sa inyo, iniisa-isa ko kayo to pray and fight your battle. I'm battling up for you, pati ang inyong family. Because that's my part. As ruler, taking dominion and creating dominion, beginning from Masbate, Mandaluyong, and throughout the nation of the Philippines. That's why ang goal natin is to fill the earth with 211 franchise, na dalan-dala natin ang Kingdom of God churches. For application question, ito ang tanong ko sa inyo. Ano ang kaibahan ng religious leaders sa spiritual politician? Anong kaibahan ng religious Christian sa spiritual politician? Number 2, bakit mismatch ang ibang Kristiyano sa kingdom spiritual battle? Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you sa kabutihan mo. Lord, it's hard. Parang nguyain ito dahil hindi ba ito pinag-uusapan, pero ito ang nakalagay sa Bible. We are a spiritual politician, but we are not acting on that. That's why we are losers, strugglers in this battle. Lord, ruler ang kalaban namin, authorities in the spiritual realm, evil world. Pero kami, Panginoon, makasimba lang ang nasa utak. Ang galing ni Satan, niloko kami. Lord, ang kalaban namin sa kingdom of darkness ay king din. That's why we have to jack up our faith, God, to become king, na binanggit mo na King of Kings so that we will win. God, I honor you. I thank you for your goodness. Salamat. Help us, God, to understand na sa pag-uwi namin ngayon, Panginoon, we will never become a losers, but we are winners because we know who we are fighting for. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si God if you believe in Jesus. Hallelujah.